I would like to tackle something regarding one word. Okay? Actually, two word. Dalawa. Ito po. New normal. Tagalogin natin, bagong normal. Alam ninyo, nung kasagsagan ng COVID-19, I was talking to one of my aunts in the US. And then I asked, "Aunt, do you think when will be that time that we are going back to normal?" Ay, sabi niya, "Iho, mali ang tanong mo. Never, nunca na tayong babalik sa normal. After that, we will have a new normal." Pinaliwanag niya sa akin na, "What do you mean?" Sabi ko, "Yung normal na sa atin na lagi magpe-face mask. Hindi lang dahil takot tayo sa COVID, but bagkus, takot tayo dun sa iba pa." Tama po siya rito ha. I talked to her 2020, ito ang sabi niya, pagkatapos itong COVID, may mga ibang viruses na naglilipan na. Pagkatapos ng COVID, lagi tayong magpe-face mask. And then binanggit din niya sa akin na yung mga bagay na nangyayari sa mundo ay talagang magaganap dahil sa sistema na rin ng tao. No? Pero since she's in a medical field, no? Siya po kasi ay director ng isang malaking hospital sa Amerika. Kaya ang kanyang mga paliwanag based on science, based on blah blah blah. Pero ako naman, alam ko naman yung sagot. As a believer of the Lord Jesus Christ, I know. Tama naman po siya dun sa salitang new normal. Why? Look at 2026. Fast forward, 6 years after that call. Okay, nag-usap kami sa messenger on. After 6 years, fast forward. Tama o hindi? Tama po. Bumalik ba sa dati? Hindi na po. At eto pa po ang worst. Meron tayong isang bagay na hindi mapaliwanag ng bibig, hindi mapaliwanag ng mata. Nope. We just knew there is something really going on na hindi nakikita ng mata natin. Ano yon? Hindi ko po alam. Kada lumalabas ako, kailan ba ako nagpunta ng Mega Mall, No, sabi ko, teka lang Lord, this is the same place, but this is not the same anymore. Hindi ko mapaliwanag. There's something nagbago sa mundo. At ito ang worst. What is happening in Europe? Itong hindi ko lubos na maisip. While growing, kasi nasa Amerika naman na sila ngayon eh. Yung mga pinsan ko dati, doon sila dati nakatira sa Europe. Then nagpunta na po ng Amerika ngayon. Thank God, din nila naranasan yan. Taga-ano po sila dati? Taga-Ireland. Alam mo, pag naisip mo ang Europe, especially pag nagbabalik bayan sila, ganito yan, makinig kayo mabuti ah. Ang init naman dito sa Pilipinas, ganito ganyan. Sa amin, sa Europe, malamig. Ngayon, kaya while growing, pag narinig ko ang Europe, first perception ko po talaga, nakapangginaw ka ng talagang super duper na doble-doble. Nakapangginaw ka talaga na hanggang matulog ka. Alam niyo po ba kung ano nangyayari ngayon sa Europe? Sa ilog, doon naglalagay ang mga tao, naliligo na po sila sa labas. No, mga aso pinapaliguan sa labas. Tao, aso. No? Alam niyo kung bakit po? Sapagkat ang mga tao ngayon nag-uunahan na po sa pagbili ng mga aircon at mga electric fan. Maski karag-karag lang ang tunog. Maski electric fan na mga hindi pinapansin sa Europe dati eh. Sabi nung auntie ko, nung nasa Ireland sila, we don't own any air conditioning unit. Kasi nakita nila yung aircon namin eh. Pinaandar namin nun dito. Alam niyo sa amin, wala yan. Sa Ireland, sobrang ginaw. They told us that. Sobrang ginaw. And what is happening right now? Di hamak na mas mainit pa sila ngayon doon. Makinig pong mabuti. Dito sa Pinas, umiinit tayo, right? Meron tayong kasagsagan ng init, siguro alas 2 ng hapon, right? Pero pag gabi naman humuhupa, mainit pa rin, pero at least makakatulog ka. Maniwala kasi hindi nakakatulog ako maski sa init nito. Nakakatulog po ako ng walang aircon. Hindi ko po pwedeng buksan ang aircon namin eh. Kasi pag binuksan ko po yan, ako magsasaper. Uubuhin ako.
Pero pagkahapon naman, binubuksan ko rin to find some comfort, siyempre. So, ganun po ang gusto ko sabihin. Why all of these things are happening right now? New normal po yan. May nagsabi sa akin kanina, sabi niya, pagkatapos ng heatwave na yan sa Europe, babalik sa normal. No, ako hindi na. New normal na po ito. Nakita ko po sa CNN. This is the new normal of Europe. Of the world. Ganyan na po ngayon sa mundo. O bakit? Tignan nyo. 7 years ago, that was 2019. May narinig ka bang alien disclosure? O ngayon, normal na yan eh. Ano ba naman yan? Kaya alam nyo po ba ako pag hindi ako makatulog sa gabi, iniisip ko lahat ng yan. Lord, kako, para kaming napunta sa panahon. Parang dinala mo kami sa panahon ni Voltes 5, kako. Na, yeah, ang Voltes 5, alam natin, that's not real, that's not true. Kataisip lang yan. Mga ganyan, mga robotics, ngayon, mga flying saucers, mga aliens. Binigyan pa ng panahon para i-disclose. I mean, it's something that unimaginable way back then. Pagtatawanan ka, pag tinapik mo to, baka palabasin ka ba sa bulwagan. Sabi, nasisirahan ka na ng bait, padadala ka na sa di ba? Saan ba yun? Sa Mandaluyong? Something that... Ang dami. New normal. Sa world, new normal yan. Pero sa Bible, that's the coming apocalypse. Papalapit ng second coming. Uulitin ko po kasi wala naman pong senyales ang rapture. Okay? Since there is no signs of the rapture, merong signs ang second coming, kaya if you are a good pre-trib preacher, sasabihin mo second coming. Ang bibig mo, malapit na ang second coming. Yes. Kasi kung malapit nga naman ang second coming, mas malapit na po ng di hamak ang rapture. Are you excited? Ang rapture kasi, by the time na dumating ang rapture, you are very busy with that something that you are doing. Busy ka, kung ano man yan. Mari naghahanda ka sa eskwela, punta ka sa trabaho mo, papaligo ka ng aso, then magaganap ang bagay na yaon. Sa mata ng mundo ngayon, this is terrible things that are happening. The new normal are terrible things, believe me. Pag-pray naman natin na bago tayo ma-rapture, huwag natin maranasan yan. Yung heatwave na yan, dahil hindi nyo po matatagalan yan. Kasi ang init na yan, hindi mo kakayanin. Pero kumpara, ito po naman, may nagbanggit kasi sa akin na ang dami na raw patay sa Europe, 1,000 something. Sabi ko naman, palibhasa, hindi nga po kasi sila sanay sa init. Ika nga, di ba, wala nga silang aircon dati. Ibig sabihin, ang lamig sa kanila, very comfortable. Yung tipong lumabas ka, parang feeling mo, hindi ka pinapawisan, feeling mo, ang bango-bango mo. Ganun yaon. Wherein, sa ngayon, nabaligtad. Sobrang tagaktak ng pawis nila habang natutulog ng gabi. Gigising sa umaga, the whole day. Kaya nga po heat wave eh. And it's the new normal of the world. Kala mo pag natapos yan, tapos na. No, new normal na po yan. Pag naranasan na. Parang sa isang body ng isang tao, ako po ay caregiver. Kaya yung new normal, ginagamit po namin sa medical terminology. Like for example, like this. Paano ko ba sasabihin? Cancer patient na natin. This person, before she got that disease o cancer, tawagin na natin, no? Super lakas niya. Super athletic siya. Basketball player po siya. Yung sample namin dati na pasyente na inan namin. Basketball player po. Sobrang lakas ng katawan niya. Si kuya. Oo. Pero ngayon naman, nakasurvive naman. Awa ng Diyos, no? Pero, sa tuwing nakikita namin siya, nagbago na yung katawan niya, ganun na, hindi na katulad ng dati nung ano siya, iyan na yung new normal niya. Nasurvive niya yung cancer, pero yun na ang new normal niya. Madali na siyang hingalin, new normal na niya yung lagi niyang dala yung mga gamot niya. Nag-gets po ako. Cancer patient din ng mami ko, kaya lang pumunta na siya kay Lord. Kaya hindi yan na-experience yung new normal na yan. Hindi yan na-survive di ba?
Pero once nakasurvive, that will be the new normal. Normal lang may maintenance siya. Oo, nung hindi pa siya sports loving person siya. Pero ngayon, nag-play na siya ng piano. Yun ang new normal. Mas worse sa mundo. Kasi sa pagiging new normal ng mundo, maraming hindi nakahanda. This heat wave, okay, na dumapo sa Europe, hindi nakahanda yung mga Europeano. Ulitin ko, hindi nga po sila sanay sa init. And though, nangyari. Look at what's happening right now in Europe. Nag-aagawan sa mga pipitsugin na brand ng electric fan. Air conditioning. Ganun kami, nasira na yung sa akin. Yung aircon na ipla-plug mo, lalagyan mo ng yelo. Nasira na eh. What I mean mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo is, since wala pong senyales yung rapture, huwag niyo yung sasabihin na malapit na yung rapture kaya nangyari ito. Sabihin niyo, malapit na dumating ang Panginoon sa second coming. Kasi pag sinabi po ninyo yun, talagang totoo. Kasi ang senyales na binitiwan ng Panginoong Jesus mismo sa Matthew 24 ay yung kanyang muling pagbabalik. Second coming. Since malapit na po ang kanyang second coming, mas mauunawaan natin ang katotohanan na di hamak na mas malapit na ang rapture. Mauuna kasi ang rapture second coming ng 7 years. So itong gusto ko sabihin sa ating lahat. Maaring mamayang gabi na po. Thank you.